Malamig na ang panahon pero hindi pa rin mawawala sa ating paborito ang ice cream at talaga namang all-season patok ito. Pero paano nga ba magsimula ang ganitong negosyo? Kung paano yan, panoorin natin tayo sa Negosyo Tayo. Ako po si Dan Rabanaliswag, ang may-ari ng Sorbetes Business dito sa lungsod ng Marikina. Nagsimula ito mula sa mga lolo pa namin, sa mga lola namin na naging negosyo talaga nila. Hanggang sa nawala na sila, na pinagpatuloy yung negosyo nung nasimulan ng mga lolo at lola namin. Kasi sa Batangas sa amin, sa probinsya, dalawa lang ang nagiging negosyo ng mga tao doon. Kundi ice cream, bro, ice cream, kundi panadero, bake shop. Yun ang naging ng parents namin, ng lolo at lola namin. Before, sorbetero lang din sila. Tapos hanggang sa nagkaroon ng puhunan, nagkaroon ng mga tumulong din sa mga lolo ko. So nag-aaral ako ng iba-ibang course about sa ice cream, ng mga gelateño, sa gelato. Kinuha ko yung mga good things sa gelato, then yung base ko is sorbetes na pinagsama-sama namin na ma-improve yung quality ng ice cream na iba sa mga sorbetes na nasa labas. Ang process niyan, simula umaga, kailangan nasa market ka na. So you can get the fresh ingredients, tapos yung quality ng milk, then yung mga fruits na kailangan. Dapat yung fruits talaga natural kasi dun sumasarap lalo yung ice cream, yung product natin. So far okay naman, na papasalamat tayo sa taas kasi hanggang ngayon ang lakas pa din. Tapos sinatangkilig tayo ng mga kapwa organizer natin sa community, sa mga parties, then yung mga word of mouth, yung mga nakakatikim ng ice cream natin. Dito sa ice cream kailangan matyaga ka talaga. Kasi mahabang proseso katulad namin na hindi pa ganun full equipped na sa mga new technology, new equipment na katulad ng mga commercial ice cream. Pag wala ka masyadong equipment, tapos more on lack of budget ka rin kasi sa taas ng dairy product. Kung anong meron kami ngayon, tapos lahat ng namin, ng naipundar, lahat dito galing dito sa ice cream. Sa lahat ng paghihirap ng mga parents namin, ng mga lolo't lolo namin, yung deeper side ng pagmamahal mo dun sa trabaho, sa negosyo. Kasi yun ang number one thing na dumating sa akin na hindi ka lang pwedeng basta magnegosyo. Dapat may puso ka dun sa negosyong ginawa mo. Dito ako nabuhay eh. Ito ang pinaka-DNA ko talaga. Ang mapapayo po sa mga kapwa natin magninegosyo na aralin po muna yung magiging negosyong papasukin. Lagi kayong maghingi ng guidance kay Lord para sa umpisahan yung negosyo. Lahat ng gagawin nyo, kailangan ialay nyo dun para dire-diretso yung blessing. Oras at pagmamahal ang kailangan sa negosyo. Kaya tara, negosyo tayo!